Bigod ng ano, ingon ang Bible, 6,000 person. Sa Jonah chapter 4, verse 11. Inga na kadaghan ang tao sa Ninibe. So, ang isa ka score kay 20 mo na. Nya, 6 man, so 20 times 6. Ila? 6 score no. Ang isa ka score kay 20. O, inga na kadaghan. Nya, 1,000 ang isgutan. O, 6 times 20. 20,000. Pila? 120,000. Ay, wala. Dahil si Peter. Nga na. Kanya, ang naka-amaze ba sa iya ha? Kung sa iya hang wali. Anak na siya. Nga, yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. Grabe ka mo po. Grabe ka simple na wali. Mora to. Yet Nineveh shall... Ingana na yung giwali, grabe ka, amazing. Dawi nga, kanang nag-enjoy dyan ko nga nagtunan ni ba kay ang ako lang muna kanang mga negative na bitawot siya ha. Then kung imo na i-consider ang iyang nabuhat, dili basta-basta. Simple kay nga wali, pero ni-win og 120,000. Grabe. Oh. Pero kung wala lang na siya, wala man ko kakuan pa na. Murag makaana kita negative ra gyud ang imong mahunonan nga Jonah. Nagisugo, wala ni tunong, niya tunog lain niya. Kung imong sabton ni ay or kung mag-search ang mapa, ang gikan sa ihang lugar or like sa Israel or sa Jerusalem, mato kag Nineveh, land ra gyud na tanan. Nya niadto ra siya dito sa port para mutakas, mo man ay makita nato dito sa verse 1. Verse 1. Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship. So, ang Joppa, daplay na siya, kumbaga port, murag, kitay ba, si Jonah, ipaadto sa Ginoo sa bayugan, dili sa sibagat. Ay ang himo, niadto sa nasipit. Kaya gusto siya maadto og Cagayan, or maadto og Cebu. Gusto siya na mutakas pa, palayo yun. Kaya mura maging anak ko sa mapa, kung padre ang Nineveh, palandra siya, niadto siya dito ang port niya, niadto siya sa pinakalayo. Layo kayo ang Tarshish. So, gusto siya na mutakas sa Ginoo. Then, daghan kayo mga pangutanan, ano si Jonah magisugo sa Ginoo? Kung ang Ginoo, luwing, kabalo siya na mutakas yung itawana, di yun di mo tunong. Then, ganong siya may subuon. Ano ba? Nakapangutan na sa kuon si sala sa Nineveh. Kaya kung ang Sodom o Gomorrah gilaglag sa Ginoo tungod man to sa Sodomites sa ilang mga binuhatan na mga bayot gani gipresent jud dito ang mga tao na palibot, gusto sila nga makaila sa angel. Gusto sila nga matilawan ang mga anghel ba. Grabe sila kamantas. So yung ana ang kadautan pero dili wala gi-present ba, wala gi-present nga. O si sala nila anong need man sa Ginoo nga laglagon. Nya, kung sa akong na-bless sa kinabuhi ni Jonah, kay simple kayo ang mensahe. Labi ka mo po ba? Ingat na yun sa verse 4, chapter 3. And Jonah began to enter into the city a day's journey, and he cried and said, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. Mara yun na yung mensahe, mara na yung wali. So, sakto itong ingon ni Paul nga saan man na naghan na pulong, yan dili ko sabtan. So, mas okay na ng mubo niya, masabtan. Sabtan kayo ni, mubo na kayo. Mura yun na yung giwali, mura na yung gibalik-balik. So wala nakahibalo, yung nga hitabo si Jonah, gisugo sa Ginoo, maadto sa Nineveh, warningan sila, kay laglago na sa Ginoo within 40 days. So, sa dihang naabtan siya nakasugo, si Jonah wala na itong Nineveh. Nisakay barko, na itong Tarshish. Kabalo tanong nga, while na siya sa dalan, dili man na dalan, while naglawig siya sa dagat, gipadadaan sa Ginoo hangin nga nikos kana mga balod bagyo. So dito sa gibagyo na sila, siyempre di na kamahimutang gibagyo na gud. Ang uban nabalaka na gid sila pag-ayo, ningon sila nga tawga ang inyong mga Ginoo kay para basin makatabang sa ato verse 5 chapter 1.
So, ano hitabo? Ningon sila nga, ihang gisurvey dito, si Juna nagtulog-tulog. Ihang gipukaw niya, nagsabot sila nga maghimutag kanang magtuyo og botilya ba no? Pero nga kung asa mo tunong pangutan ko ni anong natunong sa mo, unsa day kuan mo murag nagcast ng rats ay ana. So natunong na jud ka Juna. Syempre, kontrolado na sa Ginoo tanan. So gipangutana si Juna ano unsay pakadis-a ka, unsay imong trabaho, nganong ingani ni. So ningon siya nga, ako usa ka Hebrehanon, mahadlokon sa Ginoo, nagalagad sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Gisugo ko niya nga moadtog ni Ninive niya, wala ko ni adto kay gusto ko mutakas. Ug mo ni nga bagyo. Basta may akong buhaton. Asa nga tungod yun sa kwas, so ang inyong buhaton sa buhaton ko ninyo, ilabay ko ninyo sa dagat para mahipos na ni tanan. So sa verse nga itong ibasa mo na dahil to gikuha siya, before sa gikuha na nagkamot pa sila nga makadaplin ba, makabalik lang ang tanan, pero dili jud kaya tungod sa bagyo, dili jud nila makaya nga makaadtog daplin. So ayun sila Lord, ayaw lang pod ni sukti aning dugo ani tawhanay, mura biyo ni sa lugoon. Okay nga na ba, hadlo kayo na kami hinungdan mapatay ni, pero man jud no choice gid mi. Ang itagak. So sa pagtagak kan Juna, ang Ginoo nag-andam na puno dako kay nga isda. Nagikaon si Juna, pag-ana ka ba anong need pa man isda ipadala balik, pwede man tinga ni Lord o baruto na lang, nasakyan niya, or nga na ba, kanadagan may way ang Ginoo ba na, or pwede na masakay siya sa kuan dolphin, na nung ipakaon pa man, di ba, hanoy biya ka nasakyan tingali. Basta kayo mo nag-iingon sa Bible, ipakaon siya, 3 days siya sa tiyan, sa isda, wala siya namatay, niluwa na po siya dito sa Ninive na Jud. O dito na dayon, while na pa siya sa tiyan, ga-pray siya sa Ginoo. Na-pray siya, nagsaad siya, verse 9, sa chapter 2, ayun siya, verse 8, but I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. Wala siya, nisaad siya nga, Lord, baga kung buhion ko nimo, ako tingog, ako na nang i-sacrifice, pag singgit-singgit sa ko dito, magwaligin ko. Giluwa siya. Pag mo na din nagwali siya. Then while nagwali si Juna, nakadungog ang mga tao, nituon, nirepent, kunya ang haring sad, nagpasugo nga, ingani ang buhaton, magpuasa ta, ang mga mananap, suutan o saklot, para tuprog nga nagrepent yun ta. O, pag human nagwali, nalagot siya kay, nakita niya ang mga tao bang respond kay nagrepent. So ko siya, natin sa bukid, o dito nagtanataw siya nga, basin na laglagon. Basin na laglagon na sa Ginoo, basin atik-atik atong ilaha. Nya kay wala man naglagot tigid siya maayo, ipadadaan siya sa Ginoo board, anong murag kalbasa, lahat sa bunga. So dito na relief siya kay na siya landong na mas masilungan. Then pagkaugma ipadadaan na pud ulod na namatay ito. Nya napag hangin nga init kayo, naglagot na pud siya. Kay nganong nagsuffer siya bay ngana. Then ingon na din ang Ginoo nga na luoy ka sa kabayag sa board nga wala kay na nimo haguhi. Nya unsa na lang kaaning mga tao nga 120,000 akong laglagon nga wala sila, dili sila makadesign kung maayo ba o daw nilang gihimo tungod kay wala sila nasultian, wala sila kabalo sa wala sa ko dili man pasabot nga wala mga grado. Nabi usahay nga orong ang imong gibuhat mo kay wala man kabalo nga mo dinhi sakto. Nay uban nga may inferno tungod kay wala sila kabalo nga mo dinhi pamaagi sa kaluwasan. So mo na inuwi kayo. Bahala nang uban nakabalo sila kanya dili sila motuo, sala na nila. Magingana ba? Ya laglago na. O di ba kay dili patas? Ngana. So masuko lang din si Juna aning mga Ninive kay mao man jud ang capital city sa Assyria. Yang Assyria kalaban na sa Israel gadaog-daog na sa ilaha before. So ngana, so mao na to story sa Juna. So ato na ding ikuan God's perfect plan toward the imperfect person or people. So atong isgutan karon ang perfecto kay nga plano bitaw sa Ginoo. So murag makana ta nga mga trahedya, disgrasya na hitabo. Pero una gyud nganong gipili sa Ginoo si Juna. Kana makapangutan sa tunga na may mga prophet ani mga kaubanan niya. Naman siya sa panahon ni King Rehoboam. So anak ni Ju, kisa na yung anak. Mabasa ta na sa 2 Kings chapter 14 verse 25. Kana mao na mga panahon ang panahon ni Juna. So naa sa mga panahon sa mga kings nga ulahi pa nila David. So naa na mga hari, naa na yung mga prophet draa. So kadto sila King
nag-unat sa iya ha. Basing mo tayo mga teacher. Nga na ba, pero nagkita-kita ko tayo sila kay sinitan. Mga manang prophet nga nagkuha ni David. So namin ko siya. Then kanang mga sunod na mga hari na dayon, si Solomon, si Rehoboam, na then daris ka na si Jonah Mudraa, makita niyo mo sa 2 Kings. So mo na ang panahon din. Sa una, dili naman yung tag-isa ra ang prophet. Daghan man na sila. Daghan man ang mga prophet. So anong kang si Jonah man? Tungod kay ang rason ra gyud nga ako nakita no kay kabalo ang Ginoo nga si Jonah, dili jud mo tunong. Kay all-knowing ba ang Ginoo? Kabalo gyud sa unahan ba? Then anong suguban man na mo dili mo tunong. Kung dili pa perfecto ang plano sa Ginoo. Tungod kay ngano ba? Aside sa Ninive, na mga tao sa na katong mga passenger o mariner, wala sa sila kaila sa Ginoo. So saan ba ito kasi? So gisugo na ko si Jonah. Hindi man siya mutunong. So di man siya padulong ato mga tawana. Kaya kung mutunong pa to, dili gyud tumaluwas tong mga tao dito sa barko. Katong sa barko. Okay, so ingana na kabalo ang Ginoo nga si Jonah dili jud mutunong sa Ninive. Then kabalo sa nang Ginoo bisay sa Ninive, kabalo siya nga naa pa po'y mga tao daghan nga nagkinahanglan sad nga makabalo sa tinuod nga Dios. Makaila sa tinuod nga Dios, nagkinahanglan sa kaluwasan. Sige gud biyahe sa dagat, kung malunod to, mamatay to, inferno. So nagkinahanglan sad pa sila kaluwasan. So ang gisugot niya si Jonah. Okay, so ni adto na tunong. Dito na siya ni padulong. Then gipadad-an din sa Ginoo hangin. Padad-an din sa Ginoo unos. Para sa man. Unang anak nyo, tungod sa unos, nagsugod na dayon sila tawag sa Ginoo. Nagsugod na sila pangita sa Ginoo. Verse 5. Then the mariners were afraid and cried every man unto his God. Pero kanang agad, chapter 1 verse 5, gamay nga liturgy. So kapangita na sila sa ilang mga Diyos, gahangyo na sila ba sa ilang mga Ginoo. Pero since na wala man yung ditubag ilang Ginoo, yan abot na ba dahil sa point nga si Jonah na dayon. So ang usapin yun nga purpose or plano nga nung windra tungod para si Jonah mo confess. Tulog-tulog lang ko siya. Pero sa diyang nanay bagyo, tulog-tulog kaya po din. Tungod kay na nakita na siya. So mo na dahil ito time nga confess na siya sa kung unsa yun, kung kinsa siya. Diyan na dahil na na-present niya ako. Yun sa pag-present ni Jonah. And so, sa verse 8, then said they unto him, so niingon tong mga mariners o katong mga passengers, tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us? What is thine occupation? O sa trabaho? And whence comest thou? Sa kagikan, sa kapadulong. What is thy country? And of what people art thou? And he said unto them, I am an Hebrew, and I fear the Lord. So ang El Nadraa, big na, gipresenta niya ang tinuod nga Dios. The God of heaven. So, gipresenta niya ang tinuod na Ginoo, which hath made the sea and the dry land. Iyang gipresent kung sa ang Ginoo, sa makaya. So, gipresenta niya, mo ni tinuod nga Dios. Kato iyang mga Ginoo ngayon na, hindi tumao. Kaning ako ang gialagaran, mo ni tinuod nga Ginoo yun. So, sa diyang gipresenta niya, so nakabalo na dayon ang mga tao. So, sa diyang nakabalo ang mga tao, sa ilang gihimo. Tanawa na ingon ang unahan. Then the men feared the Lord exceedingly. So, ang ilang ikadlukan ng Lord, mao na yun na, ang Lord na tinuod na yun na Diyos. Kapital na yun na lito ang gigamit. Yung sa ilang himo, and offered a sacrifice unto the Lord and made vows. So, dili lang kaya nag-sacrifice sila, naghimo sila saad. Wala naman giingon diri no? Pero, kung sa kay saada na nila, siguro, Lord, kung mahuman na ni, alagaron na yun ka na mo, mag-anha na yun may permis sa Jerusalem, simbaho na yun ka na mo, mag-offer na yun may, maura ni primero, pero sunod tuig, mag-offer na yun may permis sa imuha. Nakaila na sila sa tinuod na Ginoo ba? Dili man na mahitabo may nga anak kung si Jonah gusto ko na nilargo na katlo. Dili na ko sa mga dagat. So dili man luwas. So yung anak ka-perfect ang plano sa Ginoo sa mga unperfect people. Nausahay, parang ipaagi lang nimo makaingon ka na disgrasya na yun eh. Grabe naman yung bagyo, pero ang bagyo na yung usahay, dili na para lumsan ng tao ba? Usahay na para luwason sila. Talagsaray, maglinog-nog nga na malikas, di ba? Sa video, Lord, tabang, tama na Lord, pasaylo kami Lord. Matod pa sa ako ang among driver, tagamong kayo sa una,
katong pagbagyo sa Pablo dito sila. Ang mga kwanyo daw, mga tumba minto kadaghanan sa lubi, pero ang nabilin, ang dahon mura nagbinagos. Nawala na ng kanang kwan ba, ang tukog na lang ang nabilin jud, tukog ug kanang paluwag sa puso-puso sa hangin. Ingana. So, mahanap pa daw ang pano. Ginoo, tama na, sige na daw panawag ng mga santo. Pero paglupad sa balay, dala ang balay, kapamalikas ay yawa ng bagyo ha. So, gawas sa rin gihapon ang kinaiya. Pero kani sila, naghimo silang saad sa Ginoo. So, tinud-anay ginang ilang faith ba? Kano sa amin ang nahitabo? Sa time nga si Jonah, wala ni tunong. Dito ni ipon sa ilaha. Sa time nga, ipadadaan sila sa Ginoo, bagyo. So, diyan na dahil nga, ni-confess na si Jonah. Diyan na dahil nagsugod nga, dituo sila, nakaila sila sa tinuod ng Ginoo. So, ang bagyo may usay kay wala nang ipadala sa Ginoo para ipalayo ta. Ang mga kalamidad o mga kasakitan sa kinabuhi, wala man na usay. Naanam yun na siya, pero di na itong mga anak para sakiton ka, para ipalayo ka, para ibalik ka ba sa kabubuton sa Ginoo. Si Jonah nagtulog-tulog ra. Bahala mo diya. Kaba naman siya nga, siya yun ang hinungdan na to. Bahala mo diya. Basta kay ako ani, kung patyon ko sa Ginoo, uli naman sad ko siya ha. Pero yung nga na, mentalidad ba? Pero di ay, ang plano din sa Ginoo para masultihan sa itong tanan. Sultihan sa itong mga tao dito, wala din sila kailang ginuusan. So naluwas sila. Grabe kanindot ng Ginoo, grabe siya ka maayo. Usay kung yung nga na ato ang gani ha, imagine na, ang disobedience ni Jonah, nakawin gani og daghan ng mga tao. Unsan lang ha kung ubig yun? Dili yun, di katingala nga 120,000 na masig. Usay ka nang ato bitang pagpangalagad sa Ginoo, murag wala lang, pero gigamit na ka sa Ginoo. Gibless ka sa Ginoo, murag wala kay nimo sa gitinuod. Imura gani siyang tulog-tulogan usay. Imura gani siyang hatag-hatagan ra ginagmay, imura siyang taga-tagaan og mga sobra-sobra ra sa imong income. Pero kabantay ka, gibless ka. Unsa lang ka kung imo tinud-on? Unsa lang ka kung tinud-on yun nato ang Ginoo ba? Pero ay di na siya ang plano. Lagi the best kay nga plano ang Ginoo para sa tuwa. So, ingana. Usahay ang bagyo, mabot na siya dili para sakiton ta. No, para pahinumduman ta ba nga ang Ginoo nagatiman gyapon sa tuwa. Kay gibagyo na sila pero wala lagi sila nalunod sa. Ipaglabay na lang nila ng mga karga, wala lagi sila nalunod ba? O dili ka kabantay, no, maayo gyapon niya ang Ginoo. Gani, natin mga kalistanan, pero gibuhi na gyud gyapon ka karon. Natin mga kalistanan, pero maayo gyapon kay mong lawas. Ang uban kay ito, naghanbin sa ilang mga cancer, or sa panailang mga balatian na, luwi kayo. Pero kita, okay ra kayo ta. Nya, mulikramo ka, lain sad kayo no. Then, so nabagyuhan na. Then makahuna-huna na sad ko nga, sa dihang nagbagyo na, naluwas na to sila, gilabay na si Jonah, nalinaw na yun. Anong isda naman sad? Gipakaon sa isda. So diha sa isda, sa dihang nakaon si Jonah, dito sa ilalom na-remind siya ba sa dihang mga sayo. Ga-pray na dahil sa Ginoo. Sa dihang ang bagyo, wala man nag-pray si Jonah. At ang bagyo pa ba, wala siya nag-pray? Nagtulog-tulog siya. Pero sa nana siya sa tiyan sa isda, mas nigrabe na yun ang iyang so napaduol na siya sa Ginoo. So nag-ampo siya, makita natin sa verse 2. Then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish belly. So sa tanang bagyo, wala nag-pray. Usay, marang yung anak, biya ko nagkastuan nun, may mga problema, marang maglagot na taba. O katong time na yung anak, problematic kayo mo, dili ko ganahan mag-pray. Tinood yun na, dili ko ganahan. Kaya kung mag-pray sa ko, lahat isa na mga naunaan. Kaya kanang makami ko, baka Lord, kuha na din, makahuna-huna naman ka sa problema na yun, maglagot naman din ka. Wala na i-pray mahitabo. So, lahin na sad, dili na lang. Niingon na dito si Pastor na ikaw magdala sa Saturday. So, nag-try ko kuhan. Nagtuon ako, nag-try ko tuon. Di jud makaya. Di jud ko makatuon. Wala, jud ko nakawali. Nag-Bible reading ra. Antod, pasalamat ko sa Ginoo nga nakawali ra jud ko. Nakabalik ra jud. Ay, salamat. So, paglabay sa mga katuigan, pila nakatulan. So, medyo okay na. Mahinumduman, pero dili na kayo, dili na pala ito sa una ba?
So dili sayon. Pero kada di ay usahay kadang mga ingana ba? Dili pa kanin padadaan pa yung mas grabe. Katong bagyo, okay naman to kay di bagyo mo pero naaraman ka sa barko tulog-tulog. Pero kung kaning naa sa tiyan, mura di makayang tulog. Nasa tiyan sa isda ba? Pero nakatry ko natulog nga nagulan na nasa ibabaw sa sakyanan. Need man dyan matulog kay gikan migmati nga among biyahe pa Cagayan. Kung dili ka matulog, bilar ka, luoy masad kay ka magtrabaho ka dito na wala kay tulog, kapoy masad kayo. So gisulod rin ako akong ulo og silupin para dili sa mabasa, di masudlan na undungan. Di masudlan na undungan ng ulan, ang mata. Natulog, bulok-bulok ang ulan, nakatulog raman sad. Pero kung nakasatiyan sa isda, para makanak o marag-bisod yung tulugan na. Okay na itong maulanan kay babaw sakyanan. Makaya-kaya na katugnaw, barag tugnaw, makatulog na, pero nagtuko, marag ambot mo nakasatiyan. Tiyan sa isda. Lisod kayo. So, ang game mo ni Jonah, ga-pray siya. So, sometimes, ang great fish, or ano may nga ito ng mga problema, pa-remind lang sa ito nga, sa'yo pa nga itong gibuhat. Then, ikaduha, si Jonah, mas, tungod ato, mas dahil closer siya sa Ginoo. Diha naman dahil nagsugod nga, nag-pray siya. Diha naman dahil makita ni mo nga, ingon sa verse 9 sa unahan, nga, but I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed salvation unto the Lord. Usahay, tungod anak, mas ma-establish pa ang ato ang service, ang ato ang mga saad sa Ginoo, mas ma-establish true anak bitaw. Kano sama nag-ingon si Job nga buhion man ko or patyon sa Ginoo, dalaygon yun niya po nangalan sa Ginoo. Sa panahon man nagikuha sa Ginoo ang tanan. O kano sa man ingon si Paul nga ang grasya sa Ginoo supisente sa matag karon ug unya. Sa panahon man naga-pray siya unya wala tubaga sa Ginoo. Kay enough na ang akong grasya sa imo sa Lord. Pwede ba kuhaon nimo akong balatian? Ningon ang Ginoo nga enough na ang akong grasya sa imo. Di ba sa panahon nga sa mga kalisdanan murag mas diha pa noon ma-establish ang atong faith. Mas diha pa noon malig-on, mas diha pa noon ka mas madasig nga mohimo sa imong saad sa Ginoo. Kaya kung hayahay, wala man, malimtan ra man na. So ingana ang nahitabo tungod kay gipakaon si Jonah sa isda. Then mao pud ang pamaagi sa Ginoo to bring him back to track. So mo na pamaagi sa Ginoo nga ibalik siya dito sa Nineveh. Pero ang pinakanindot pa jud kayo no kay kung mangutana kang anong isda. So ang tubag ana kay pangutana na sad unsa kay sala sa Nineveh. Nakapangutana ko na unsa kay sala sa Nineveh nganong laglagon man siya, need man siya nga laglagon sa Ginoo. Unsa gid lamang nga nabuhat. So na naman ta internet karon, magugol na dayon ta. So usa sa ilang mga sala idolatry. Kabalo ta nga ang Assyria, mga hintil man sila no, nagi na sila yung mga Diyos. So usa sa ilang Diyos na si Kuan, si Poseidon, na si Dagon, kanang tao, niya ang katunga isda. Sana. Dahil na apoy gipanganlan siya si Ninua. Kanang pansa na siya. Muna siya ang the ancient fish goddess from whom Nineveh derives its name. So, muna siya. Si Ninua. The Ninevites worship the goddess Ninua or Nina. Their city Nineveh was actually named after her. But Nineveh was often represented as a fish, and the name Nineveh actually means house of the fish, as the reference to the goddess Nineveh. So, muna yung usa sa ilahang Diyos kanang katawa, ang pangalan nato niya, ito'y God sa mga isda. Then, naamis na dayon ko kay nganong kang sa panahon ni Paul, sa dihang verse, sila Peter, ang 3,000 souls, nawin to nila tungod kay naagid sila yung mga milagro nga himuon. Ang mga tao sa una gyud kasagaran mutuo sila kung naa kay milagro nga i-present. Like for example, ang Acts chapter 14 verse 8 to 15. Mo ni ang time nga sila Paul sa naaan nga Dios kay naa sila tao nga giayo. Tungod kay nakita sa mga tao, hala, sabi giayo niya ni panahon sa nato na Acts chapter 14 verse 8.
Acts 14:8. So, ato makita diri ang sa panahon ni Paul, before ta mo proceed anong isda ang gihimo sa Ginoong pamaagi nga mabalik si Jonah. 14 verse 8. Yung na Bible diri and there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, so dili kalakaw, being a cripple from his mother's womb, who never had walked. So naitaw nga dili kalakaw since sa pag-anak niya. So the same heard Paul speak, who steadfastly beholding him and perceiving that he had faith to be healed, said with a loud voice, stand upright on thy feet. And he leapt and walked. So sa dihang himo na nila nga milagro, nakalakaw na tong dili kalakaw, ang mga tao, sa unahan, yun sila. And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying, in the speech of Lycaonia, the God are come down to us in the likeness of men. So ang mga hintil, matutuhon na sila Ginoo, no? So nanan din sila nga, uy, Diyos ni, nga nagpakatao. So ilahan ka na simbahon, pero naingon sila Pastor Paul, nga tao raman sa faith, nga nag-alagad sa tinuod nga Diyos. So, ingana ang nahitabo atong kang Jonah. Na sila God nga God sa isda ba? Nya, naday tao nga giluwa. Giluwa ba? So, messenger kini nga gikan sa Ginoo. Sa diyang ingon din siya nga within 40 days laglago na ni Nibe. Isa di mo tuwa na. Nakaya niya po since nga nagtuon naman nga na, pero ang iyang ingon, dili na mo yung tinod na Diyos, naging Diyos nga nagsubo sa kwa, katong Diyos nga naghimo sa langit kung sa yuta, dili na si Noah, dili na si Dagon. So, diha di ay, bisan pa to, simple ra kay kawali, tungod bang ko na nga milagro? Isa may normal na tao inuwa sa isda, yung buhi. Mauna nga milagro ang iyang na-present ganun ang mga tao, ang hintel ko sis to believe yun na. Mura gusto ato hintel ang tao, di ba? Dilita mo to kung walay makitaan. Or kadaghanan sa ato, katuog yun ang mga butanga. No? Akong yan, na si Balbuin ka nang mag-predict sa tinuod na ba na yung mga prediction niya. Unsa ka na no? Kasi naa sila third eye. Wala ra pag mulikwan sa iya para sa gipasagdan ko unsa yung sulti man binawara ko. Kana ko na nabigin siya ka tutuhon pero kung sultian gyud mo sa Bible, wala gyud. Hindi sila motuo. So yung anang nahitabo, nganong isda? Kay parte na sa milagro nga i-present sa Ginoo para mas tuuhan yun si Jonah. Kaya kung nabaktas ra dito wala ra. Nya imong masingot pa, buhok yung isda. Gikan yun sa Ginoo. Kay baho kay siya nang salin kay siya. So sa diyang nisulti siya, simple ra kay nga word, nituon na dahil ng mga tao. Pero ang ilang gituhan, dili na tong ilang Diyos. Ang Diyos yun nga nasubuan niya. Katog yung Diyos nga mas labaw pa sa isda, kay naghimo ato. So ingana. So ang mga tao nga masimbaw ng Diyos, mora po naghimo sa Ginoo para mutuo sila ba? Og tuod ana, nadunggan din sa hari. Siguro na apoy nagsulti nga kani tawa na o giluwa na sa isda. Siya po tingali nagsulti gyud siya. So nakita nila nga grabe na milagro. So gikan yun sa Diyos, tinuod yun ang Diyos nga nagpadala ani nga magsulti sa ta, patay gyud ta kung di ta mag-repent. Di ba? So nganong nakana ko nga nganong ang 120 nituo sa simple kay nga mensahe. Nga yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Ano nito sila nga si Jonah wala man siya miracle nga gihimo, wala siya masakiton nga giayo. Pero tungod lang ato ba? Ug nga naka-perpekto ang plano sa Ginoo. Nga murag wala lang bitaw nato nabantayan nga part yan sa iyang plan. Kaya kung dili mo sa ipakaog isda, di siya manimahong langsa, di sa tumutuo sila. Kaya lang gituhan na itong mga Diyos man, dili man yun Ginoo. Dahil saan mo pag-present sa Ginoo? Nalay man na ilang gituhan na Diyos. Kani-kani sila gi-atakin kaya si Paul o gatong si Barnabas. Kaya nagtuwa sila nga, Ginoo na yun ilang yung gusto nga mag-offer sila. Kaya na milagro nga gihimo. Nya, si Jonah kay, kung sa may gihimo, morto.
Gipakaon na sa Ginoo og isda. Siya wala ka malay-malay. Wala siya ka malay-malay mga ingana na di ay ang impact sa mga tao nga makakita sa iya ha. So sa diyang i-present na niya ang tinuod niya Diyos dili na lisod. Kaya naman, kaya ang mga tao nagtuuman sila. Nagikan yun sa Ginoo. So sa diyang nisulti na siya sa mga tao nituog yun dayon. Nya hangtod pa sa mga mananap ingon ang Bible, grabe no? Grabe ka amazing ang imo sa Ginoo sa kanjuna. Ang tibuok nga city nituo imagine na 120,000 ka mga tao. Sa simple kay mensahe, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Maura po na adto na pud sa lain na tapok. Yet 40 days. Ya, ang Nineveh kay dako kay siya 3 days daw nimo siyang malibot. So, ina na daghan kay mga adlaw mo to siya mo tiyang giwali. Pero ang mga tao katugo sa iya niya, naghimo na dayeg decree ang hari nga himuon ta ni nga magpuasa ta kay basin day ang Ginoo maluoy sa atoa. So tinuod man wala ba sila gilaglag no? Inga na kamayo ang Ginoo. So nawin ang Holy City. Dabi na luwas sila. Tungod na sa preacher nga makaana ta magahigulo. Makaana ta nga dili obedient. Simang. Kana ta nga wala jud. Na wala sa nalipay sa nahitabo. Di ba? So, mga itong sabton ba, nagkuhan ba na, nagtuon ko na bliss ko na, amiss ko ba nga, yabi yun na yung Ginoo kamayo, no? Nga usahay, kanang, maugyod, ingon sa Isaya nga, ang daan daw sa, kung sa daw kalayo ang langit o ang yuta, mo po daw na ang pagitan sa pamaagi sa Ginoo sa atua. Kaya daw, pamaagi, maraging ana ba? Maraging ana, ang gap ba, nga, makaana yuta nga, dili yun na to masabot. Dili yun na to masabot dayon siguro. Pero sa unahan, masabtan na nato na. Kaya nga na ka maayo ang Ginoo nga makaingon ta nga murag ang kinabuhi ni Jonah bungkot kayo. Napagyuhan, ipakahon og isda, ipabaktas-baktas. Pero di ay to part ra gyapon sa perfecto nga plano sa Ginoo. Nya wala pud siya pasagdi, wala pud siya giatiman ba gyapon sa Ginoo. Then human ana ato makita nga naglagot na siya, gipadadaan ba siya sa chapter 4 verse 6, gipadadaan siya sa gourd para asa unsay rason. Ingon ang Bible diri and the Lord God prepared a gourd and made it to come up over Jonah that it might be a shadow over his head to deliver him from his grief. So gitagaan sa gourd para ma-relieve siya. Yatiman niya po sa Ginoo, kung gitagaan sa Ginoo chance ang Nineveh, mas gitagaan sa Ginoo chance si Jonah. Diba? Ang Nineveh kay isa ra gitagaan chance pawalihan na sila. Human. Pero si Jonah giluwas siya gikan dito sa bagyo. Wala siya patya sa iyan sa isda. Labi ng mga chances ang gihatag sa Ginoo. So kung moingon ta nga gi-bless ang mga unbeliever, ayaw kalimot mas gi-bless ka. Kaya una na, di na mo kami imperno. Unya ikaduha, wala ba yung pagkapasagdi sa Ginoo diri sa kalibutan. Siguro nakaagi kag bagyo kay ano man, misimang masad ka. Or naa ka sa tiyan sa isda karon kay wala masad ka na pato. Gusto sa Ginoo, dili kanya gusto hilison. Gusto niya nga mapaduol ka. Gusto niya nga marikol nimo ba nga sayop day ka. O gusto niya nga mas establish pag nimo imong pagtuo sa iyaha. Nya iluwa na dayon ka para maghimo na sad ka dito dagko pang mga butang. So, ang word gipadala sa Ginoo para mahatag og relief sa iya ha. Ang word gipadala sa Ginoo para magtudlo og lesson sa iya ha. Nga kung gitagaan nimo balyo ni mga butang pilar may balyo ani kontra sa mga tao. Na kung maghisgot ang balyo sa tao, grabe gyud na kamahal. Di ba? Ang kalibutan nga dili gyud kabaylo sa isa ka kalag. Unsa lang katong 120,000? Nga, masuko ka na tungod sa gourd. Di ba natin ibaylo sila? Grabe sad. Nga na, gipadadaan siya hangin. Na grabe ka, na naluya ko siya. So, grabe gito kainit na hangin. Mata itong pinabukalan ng hangin. Isa ba? Anong, naigo si Jonah, naluya man. Ingon ang Bible, o naluya siya. Yan, ingon siya, may pagpatyo na lang ko ni mo Lord mo. Gidayon. Di ba? Ang Christian, yung anak yun. Dili naman kay si Jonah, yung anak.
Okay ra jud kay nang kamatayon ba? Langit kita ko padulong. Pero ang Ginoo biya kay napay plano sa ato. Kung gibuhi ka niya, gamiton pa jud ta. So kung buhi ta karon, naging purpose ang Ginoo sa ato. Usahay, mulikramo lang dayon ta ba? Kadadaan na kang hangin, mulikramo dayon ka. Wala ka kabalo nga kung ato bitaw sakton sa Pilipinas ba 1,918 ang mamatay kada adlaw. Pero wa jud ka nabunutan. No, wala jud ka nabunutan, buhi gihapon ta hatod karon. Imagine kadaghan na 1,918. Nya malikramo ka nga Lord. Kapuya ni kinabuhi awe. Dapat pasalamat pag ganit tanong. Dili lagi ta sikat pero buhi pun ta. Kung pareha ka ni Rini, may sikat siya pero patay naman sad. Pila ka mga adlaw gikan karon, malimta naman to. 10 years gikan karon, wala na yung vlogger na mga dito. Or wala na, malimta na. Pero kita buhi gyapon ta hangtod karon. Diba? Murag ingana ba ang wind yung ipadala sa inyo to realize nga mas daghan pay luoy hintang sa tuwa oy. Usay ka na mga kasakitan nga ato nagyan sa kinabuhi. Mulikramo dahil tanong, pero kung imo biyang sakton, 2 million, 2 million kapin sa Pilipinas na walay trabaho. Mulikramo ka ba, Lord? Dili man pero maminti akong trabaho. Sila, Jud, walay trabaho? Lord, gamay na magkaisuldo daw trabaho. Sila, walay trabaho. Then, aside na ng tanan, 400 to 600,000. Kabalo ka na 600 or 400,000 to 600,000 nga tao diri sa Pilipinas, wala jud sila kakita. Kay butas sila. Nya. Kanang mga simple bitaw kay na mga butang nga makaingon ka nga walay bili pero abi nimo pangandoy gyud sa uban. Ay mga simple na kinabuhi no. Pangandoy na kay sa uban. 600,000 ka mga tao sa Pilipinas nga bedridden, dili na sila kalakaw. Kahigda na lang sila. Then 1 out of 4 nga tao sa Pilipinas gutom, dili pala sa imuha nga makakaon 3 times a day. Imagine na, ang imang simple bitaw nga kinabuhi sa inyong balay. Pangandoy na kayo na sa uban ng mga tao. Kanang makamata ka, makita na nimo, makadungog ka sa mga music, sa baan pa gani ka, malikramo pa ka. Pero abi nimo, 800,000 sa Pilipinas lang ni na mga bungol sila, dili sila ka bungol, amang or bungol no, ingana. Ang kahimtang ba? Ingana kadaghanon mga approximately bana-bana. Nya, ikaw dili kay ngana. So imong simple lang kinabuhi ba nga imong gipuyok diri sa kalibutan. Ang gusto bitaw ipaabot na katong tao bitaw nga naglikramo sa Juna nga nung despair sa Ginoo. Nya siya naka-experience sa niyang init kinahangin na nilikramo siya nga gusto na siya mamatay. Murag nga na ba kung kita sa tao diri mo likramo kanya. Imagine na ito. 1,918 ka mga tao ang mamatay sa Pilipinas eh ikaw buhi gyapon. Nya mo likramo ka. No? Pila ka milyon kapin ng mga tao na walay trabaho niya. Kita, walay trabaho manggaling pero gipakaon sa Ginoo. 1 out of 4 ng mga tao sa Pilipinas gutom kay wala sila tarong kaon niya. Ikaw, makakaon ka. Nya tuod lang sa init na hangin, ingon na rin ka, Lord, patiyan ako. Ingana ba, usay dili ta kabantay nga Ginoo day maayo kay sa tuwa. Nya, ingon ba gi-quote ba gyud na ni Jesus Christ sa Matthew chapter 12 verse 41. Ingon ang Bible diri Matthew chapter 12 verse 41. Chapter 12 verse 41. Dili man mawala ko gi nabutan diri ha. Verse sa Bible nga nag-ingon siya na ang mga tao sa Ninive panahon sa look there with an amo there. The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation and shall condemn it because they repented at the preaching of Jonas. And behold, a greater than Jonas is here. So wala sila nito ba? Kumbaga, successful kayo ang nahimo ni Jonah. Ang mga tao daw ato, i-condemn nila ang mga Israelites. Kaya naana si Jesus Christ pero wala sila nito. Pero si Jonah, ang taga Nineveh, dito mo sila
Sa samba nila nga giluwa sa isda. Oh, nga gisugo sa Ginoo. Pero ang Ginoo gid mismo wala sila nito i-condemn sila. Nga na. Then dagan sa nahimo sa 2 Kings chapter 14 verse 25. Usa siyang kuandra dire kay wala man jud non giingon nga prophet si Jonah, di ba? Ingon ang Bible ring nga now the word of the Lord came unto Jonah the son of nga nara gisukta ni Papa. Pero dira makita nato nga prophet siya. 2 Kings chapter 14 verse 25. So, nahimo man yung successful ang kinabuhi ni Jonah. Human siguro nasulat na or nahimo na niya kani siya may ang motor tanan sa Jonah no. Ay siyempre siya may lim yun ang masulti ng kanan naluya ka ako. Wala na nimo na experience. Si ayan yung experience. Yung na Bible draw, he restored the coast of Israel from the entering of Hamath unto the sea of the plain according to the word of the Lord God of Israel, which he spake by the hand of his servant Jonah, the son of Amittai the prophet, which was of Gath-hepher. So si Jonah, prophet siya niya. Naagay ka ng prophecy niya na tinuod yun na. So nga na ka nindot ang kinabuhi niya. Pero kung ato sabton, ato man ang dagan, makaingon ta nga negative siya, pero musugot mo sa dili no, pwede ba yan mahimong kumbaga, ikaw nga naminaw, na-bless ka sa preacher, pero ang preacher, wala na-bless. Like, sa naitabo kang Jonah, sa ato pwede ba na may tabo. Sa unsa, sa panahon nga, na nagwali ba niya, imong tugan-tugan? Dili, no. Siguro, wala ka na no, pero mura biyag, kung mga teacher, makarelate, man mo na. Kanang, murag, dili interested ang somebody ba? Kanya, kanang murag, wala sila i-respond. Ikaw nga, makaana kaya ang uban na-bless sa imo, pero ikaw ba nga nagpan, dili ka ma-bless. Kaya ka, grabe sila no, murag, kung sa di ay kulang ba or dili lagi sila interested. Katry na ka ng magsulwining, yung gisulwining ng silpon-silpon. Nagtuo ko, dili ka kahuman, di mo na nabiyaan. Kay, aside niya maglagot ka, makaanang ka ba, sabi, masaktan na niya. Naram ni focus draw. Usahay nga na, mahitabo ba yung na tinuod sa preacher. Kung ang respond bitaw sa iyang ikuanan, dili. So, kung na-bless ka, himo apod nga, mahimo sa kang blessing sa iya ha. Si Jonah, wala na siya na-bless sa respond sa mga tao. Pero nice na tala itong respond. Save dito niya. So, kitudluan siya sa Ginoo, pinaagi atong mga the rest nga tulong, ang prepare sa Ginoo, ang good, ang ulod, kanyang hangin. Ang lesson tagaan na siya ang lesson na ito, tudluan. So kung sa ato ang kinabuhi nga na sad no, hinumdumi nga mas hayahay pang yung yapon ta kontra sa uban. Moto akong ingon, nga na kadaghan sa Pilipinas ang walang trabaho, dili sila kakita, dili na sila kalakaw, dili sila makaistorya, dili sila makadungog. Gutom sila. Nga ikaw muli karamo ka kay wala kay isnak. Or usa. Layo ra ta sa ilaha. Mas bulahan pagyapon ta. Sa mga Jonah, mas bulahan gyapon kay siya. Kay for the first place kay ilagod siya sa Ginoo. Ikaduha alagad pagid siya. Kontra ato mga tao na wala naman to. Giluwas man sila sa Ginoo kay kaluyan sila. Pero kita salamat sa Ginoo nga giluwas ta sa Ginoo no. Daghan pa yun mga butang mahimo para sa kaymayan sa Ginoo kung muhimo ta. Imagine ha, naluwas ang tibuok sakay sa barko apil ng mga tripulante dito sa disobedience na ni Jonah. Disobedience man kumbaga murag sa binuboy ba, partida disobedience man unsa lang ka kumubig? Kung wala, kung dili kay nato wala kay nato gitinuod og galagan ang Ginoo, gi-bless ganita. Unsa lang yung kung imong tinud-on ba? Kung tinud-on mo siya, wala garasyon nga dili ta niya i-bless. Pero kung dili manggaling ta i-bless ani kalibutan no, sure good ko nga kung naghimo ta tinud-anay para sa Ginoo, i-bless gyud ta niya dito sa langit niya. Hopefully nga ang kinabuhi ni Jonah nahimo sa atong nahimo panalangin sa ato karon na buntag.